umpisahan na po natin. Magtanong tayo agad. Yung asawa ba, may possibility yung asawa bigay ng Diyos? Nagbibigay ba ang Diyos ng asawa? Pakinggan niyo sa 19:14 ng Kawikaan. Ganito nakasulat. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayan. Di ba magandang talata, no? Where riches are inheritance from the Father, but a prudent wife is from the Lord. Ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Kaya yung asawang mabait, galing sa Diyos. Nagbibigay po ba ang Diyos ng asawa o hindi? Bibigay. Kaya lang meron agad na nakalagay na adverb, mabait na asawa. Pag ang asawa mabait, galing sa Panginoon. On the contrary, pag ang asawa walang hiya, sino may bigay? Siguro hindi mahirap dalawa lang namang klase. Yung mabait na asawa, galing sa Panginoon. Eh yung hindi mabait na asawa, kanino galing? Pakinggan nyo. 8:47-1,44. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ano yung hindi sa Diyos? Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. That is a very plain sabi dito, meron taong sa Diyos, meron taong hindi sa Diyos. Nung diretso niya, ang paliwanag, kanino yung hindi sa Diyos, kayo'y sa inyong amang dyablo. You are of your father the devil. Kaya dalawa lang ho ang klase ng tao sa mundo eh. Isang sa Diyos at isang sa demonyo. Ngayon, meron hong asawa na Diyos ang may bigay. Sabi ng Biblia, ang mabait na asawa at prudent wife from the Lord. Ang mabait na asawa, matalinong asawa, asawang maisip, galing sa Panginoon. Ayun. Yun ho bang mabait na asawa, galing sa Diyos? Yun ho ba'y nakikita ng tao sa kanyang sariling kaparaanan? Pwede bang ikaw ang makakita nung asawang mabait para sa'yo? Pakinggan nyo sa 1 Corintios 7. Natatabi ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikrapang ikaw ay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa. Huwag kang humanap ng asawa. Alam niyo, yung asawa, hindi hinahanap yan. Huwag kang humanap ng asawa. Hindi hinahanap yan. Maraming mga may asawa, hindi naghanap. Minsan, nakasama niya sa trabaho. Tama po ba ako? Hindi. Nagtrabaho siya, hindi siya naghahanap ng asawa. Pero dun sa trabaho niya, dun siya nakakita ng mapapangasawa. Minsan, nawalan sila ng bahay, nalipat siya ng probinsya. Nasulugan sila. Dun sa nalipatan niyang probinsya, meron doon nakapagpatibok ng kanyang natutulog na damdamin. Hindi ba, ano? Doon siya nakapag-asawa. Alam niyo yung asawa, kadalasan, hindi hinahanap yan. Pag naghanap ka kasi, mabibigo ka eh. Ayaw kasi ng Diyos na maghanap ka ng asawa. Kasi yung mabait na asawa, galing sa Panginoon. At pag galing sa Panginoon, hindi mo kailangan ikaw ang mag-exert ng effort. It is God's way, kagaya ng nangyari si Adan. Gaya ng sinalin si Adan. Si Adan ba nang hingi ng asawa sa Diyos? Hindi naman. Alam niyo ba kung ba't nagkaasawa si Adan? Pakinggan niyo sa Genesis 2, versikulo 18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon,
At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Tuloy. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ayan. Si Adan ho, hindi man ang hindi ng asawa sa Diyos. Ang ginawa lang ng Diyos, nakita niya, hindi kaya mabuting nag-iisa si Adan. Ilalalang ko siya ng isang katulong niya. Tapos, ginawa ng Diyos, pinatulog ng hindi kawasang hinding. Extra yung pagkakahinding ni Adan na yun. Para gagawin kasi ng Diyos, magsasurgery siya. O operahan niya si Adan. Kukuha siya ng isang tadya. Eh, pag ginawa mo ng busing yun, pag hindi nagsisipa si Adan sa sakit pinatulong. Di ba yun ang prinsipyo ng surgery ngayon? Karaniwan, ang ino-operahan, meron pang patulong. Kaya, ano po, ang tao, pinatulog ng Diyos ngayon si Adan. Nung tulog na ng di kawasang hindi, kinuha yung tadyang ginawang babae at ibinigay sa kanya. Sabi ni Adan, ito nga'y buto ng aking buto, laman ng aking laman. Alam niyo, kayo ha, hindi naalala ko. Hindi naman nung patulogin si Adan, ginising pa ba? Sabi, nung patulogin daw na si Adan, hindi na raw ginising. Kaya lahat daw ng tao ngayon tulog. Bakit? Nung magsalita si Adan, nung ibigay ng Diyos, magsalita, tamang-tama sinabi. Ito nga'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Siyempre, nung alisin yung tadyang, may kasamang laman yun eh. Hindi naman gaya ng pag-aalis ng tadyang ng baboy sa matadero na kung alisin walang kalaman-lamang itinigil. Yun inalis ng Diyos, ginawa yung tadyang niya na isang babae. At sabi niya Adan, ito yung buto ng aking buto, laman ng aking laman. Tatawagin siyang babae dahil sa lalaki siya kinuha. Alam niya Adan o hindi? Alam niya, hindi tayo eh. Kasi yun hindi na ginisin. Yung pagpapatulog ng Diyos kay Adan, yun yung pagpapatulog for Adam to be saved from feeling the pain of surgery. Para makuha ng walang maaari sabihin na iba, dapat naman ay kinailangan pagdukunin sa tadyang. At di na lang gumawa uli ang Diyos ng mula sa alamok dahil siya lang galing sa alamok eh. Ginawa ng Diyos. Dapat para may tanong, sabi ko make yung kabagay. Dapat sa kanya rin manggaling para pareho sila ng edad pareho. Hindi mo naisip, pareho ng edad si Eva at si Adan. Although, si Eva ay late comer, pero the very essence that was made. Galing si Adan. Kaya magkaedad na magkaedad din. Walang masyadong malaking agwat, magkaedad na magkaedad din. Kaya tamang-tama sila sa couple eh. Ayun. Ginawa ng Diyos si Eva, hindi naman naghanap si Adan, hindi naman niya hinuli. Nakita na Diyos, kailangan niya asawa, binigyan siya. Ayun. Ganyan din naman yung sinasabi sa Biblia. Isang mabait na asawa, galing sa Panginoon. Ngayon, ang tanong ay puntahan natin, paano mo malala kung yung asawa mo galing sa Diyos? Huwag kayong magagalit. Kung sakaling hindi, ano gagawin mo? Baka mamaya ako pasisilin nyo pagka nakita nyo bilang hindi galing sa Diyos yung misis nyo, no? Yung mga asawa ninyo. Huwag nyo agad hahatulan, no? May pakikita tayo sa Bibliang paraan para yung hindi galing sa Diyos ay ating kumpulihin at maging